teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
We have a story that everyone knows, but we want to tell it to you again. A child is born in a manger, a promise gift to us by God. His name is Jesus, Emmanuel, God is with us. Say, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Hallelujah, Gloria in excelsis Deo, the King of glory, the King of glory is born. The child grew up into a person who can redeem the world from its sin. This is not just a story. This is not just a song. This is the old time truth that will bring joy to you and me. Say, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Hallelujah, Gloria in excelsis Deo, the King of glory, the King of glory is born. Lift up your head to the King of glory. Kneel down and worship to Jesus Christ the King. Say, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Hallelujah, Gloria in excelsis Deo, the King of glory, the King of glory is born. The King of glory, the King of glory is born. Thank you, Lord. Glory to God, hallelujah, purihin ng Panginoon. Isa na namang umaga ang ibinigay ng Diyos para po sa ating lahat. Isa na namang umaga upang tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. Yes, glory to God, to all Compi members listening, taking up notes para sa mga araw na ito na ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa inyo. Bago kami magsimula, nais kong basahin ang Isaiah 41:27. I was the first to say to Zion, Behold, here they are, and I give to Jerusalem a herald of good news. Praise God. Oo. Sa Tagalog Sa version. Tagalog version, mga kapatid, Isaias 41:27. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito sila. At ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Amen. Thank you, Okay, Lord. tayo manalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat muli kami sa mga biyayang tinanggap namin sa nakalipas na araw. At ngayon ay tatanggap na naman kami ng napakalawak na biyaya na dulot ng iyong pagmamahal sa amin. Lalong-lalo na sa umagang ito na magpapahayag kami ng mabuting balita. At ikaw, Banal na Espiritu, ang siyang tutulong sa amin, ang aming partner sa aming pagpipreach ng Word of God. All honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At Merry Christmas po mga kapatid. It's now 5 days before Christmas. 5 days Glory na to lang. God. Mabibilang na Hallelujah. natin sa daliri Oo. natin yan. Ay, konting tulog na lang yan. Ilang tulog na lang mga kapatid. Okay.
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag kayo magtatago, mga ninang at ninong. Okay. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, Christmas reflections. What is Christmas? What is Christmas to you, mga kapatid? Kunin natin dito sa Isaiah 9, verse 6. Yeah, Tagalog version mga kapatid. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. And sa English version, mga kapatid, a child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Amen. What is Christmas to you, mga kapatid? Di ba? I'm very sure excited na ang bawat isa at lahat tayo ngayon ay nag-anticipate ng pagdating ng araw ng Kapaskuhan. Ngunit ano ba ang Pasko para sa iyo? Alam niyo po, yung Christmas, it's a time of spiritual reflection Yes, yes. on the important foundations ng ating Christian faith. And it's really a great and big celebrations. It's also a time, no? Panahon, it's a season to celebrate, to remember ng pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan. It's a time of spiritual reflection. See, alalahanin natin ang lahat ng mga naganap sa buhay ng ating Panginoon mula nang siya ipinanganak hanggang sa panahon na ito. Napakaganda na ating alalahanin at makikita natin ang tunay na dakila at agape love ng ating Diyos. It's time to celebrate God's love for the world. Isang magiting na pag-ibig, malalim na klase ng pag-ibig ang ibinigay ng Diyos para po sa ating lahat sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. See, it's a time also for gathering with our loved ones. Di ba? Ito yung panahon na kung saan ang mga pamilya, magkakaibigan, sama-samang lahat, nagpupuri sa ating Panginoon. At lalong-lalo na yung mga Christian families, this is a very beautiful and wonderful time to be together. At nakakatuwa nga ngayon, sa panahon na merong internet, maski na ang ating mga kaanak, mga loved ones natin ay nasa malayo, we can connect with them. Yes, Di ba? yes, yes. Naka-Facebook, naka-internet, ano ba ito? Maraming paraan na ngayon using our cell phones. Kaya pwede nang maski malayo, kasama na rin natin sila sa pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon. It's a time to love. Pero nga naman, pansinin mo, ang dami ng tao kapag Pasko, parang feeling loving ka, no? Oh, parang hindi ka galit. All the time, every moment, feeling masaya. Totoo naman, dahil kasi kasaya-saya naman talaga ang kapanganakan ng ating Panginoon. It's really a great joy, sapagkat ang ating manunubos ay ipinanganak na. That's why Christmas is an invitation for all of us to come to Jesus. Now, it's also a time of joy and comfort. Bakit? Alam niyo, sa maraming suliranin sa buhay natin, di ba, no? Pero pag dumating ang Pasko, kakaiba ang damdamin. Kakaiba ang panahon. Lalo na yung hangin, malamig ang simoy ng hangin. Kaya maski na meron tayong mga negative situations, you feel comforted. Masaya ka pa rin. Anticipating the day of Christmas, no? Iba ang feeling talaga. Kakaiba talaga. Napakarami ng mga events sa buhay natin. Napakarami ng mga iba't ibang mga nagaganap. Pero yun yung Christmas time, kakaiba talaga. Kaya maski hindi Kristiyano, nakikiisa sa atin na mag-celebrate ng birth ng ating Panginoon. That's why Christmas is celebrated by people all over the world, whether they are Christians or not. So the name Christmas comes from the word Mass of Christ. Ito yung misa na ginaganap sa ating gabi. So, what is Christmas? Sa Luke 2 verse 10. But the angel said to them, "Don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people." Sa Matthew 12. At sa Matthew 1:23, a virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. So what is Christmas? Christmas is good news, magandang balita. Alam nyo, pagka tumingin ka nga sa paligid,
Wala na bang ibang magandang balitang maririnig ka sa TV, sa radyo? Wala ka na bang mababasa nga magandang balita para puro na lang negative? Totoo naman, mga kapatid, ano? Kaya alam nyo, ang pagdating, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay isang napakagandang balita na kung saan napakarami ng negative situations na gaganap sa buong mundo. There are so many distressful situations. Pero kapag Pasko, kakaiba talaga ang damdamin. Iba yung ating feelings, mga kapatid. That's why the birth of our Lord is good news. At yung Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. Kaya nung time na manganganak na si Mary, sila ay tumungo sa Bethlehem for a census. So ibig sabihin, dahil sa mayroong census, nakupuno ang lahat ng mga inns. Napakarami ng mga tao. Kaya ang naganap, si Mary ay nanganak sa isang stable or barn at inilagay ang Panginoong Hesukristo, baby Jesus, sa isang stable, sabsaban, di ba? Pansinin nyo, there is no royal welcome in a palace during the birth of our Lord Jesus Christ. At ano nakapaligid sa Kanya? Mga animals, not royal attendants. At sa paglaki ng ating Panginoon, nakaranas siya ng persecution, loneliness, grief, anger, and more. Maraming mga sitwasyon ting naganap at naranasan ng ating Panginoon. At sapagkat siya ay dumating dito bilang isang tao, ay alam din niya. Makakaasa tayong alam ng ating Panginoong Hesukristo ang damdamin ng isang tao. Kaya nung si Jesus ay ipinanganak on that very night, an angel appeared to the shepherds outside of Bethlehem. And it must be something awesome. Imagine angels makikipagkita sa mga shepherds. Yes. Come to think of it. Diba, puting-puti na lumilipad na pagganon at may dala-dalang magandang balita. You see, kaya sa Luke records that the angels appeared and the glory of the Lord shone around them. Kaya ang nangyari, itong mga shepherds, natakot, nagulat. Siyempre, nakakagulat naman talaga. Biglang may dumating na anghel, right? Pero ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi nila, I bring you good news of great joy that will be for all people. Kami ay may dala-dalang magandang balita na magiging aliw, kasiyahan para sa lahat ng tao. Kaya yung kanilang fear, napalitan ng isang kasiyahan. Kaya ano ang kanilang naging response? Tumungo tayo doon sa lugar na kung saan ipinanganak ang Mesiyas, ang sabi nila. Kaya, what is this good news of great joy? Ano ba ito magandang balita? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Kaya ito ang magandang balita. Ipinanganak na ang ating tagapagligtas. The long-awaited Messiah was born, and He was very close to this shepherd. Sinando doon kasi ang mga shepherds, nakita nila how blessed they are, nakita nila talaga si baby Jesus. Siguradong nagniningning yun. No? Oo, imagine, nagliliwanag yung lugar. Sipin mo na lang, di ba? Ang Diyos ipinanganak, ay siguradong nagniningning ang lugar. At merong star. Di ba? It's called the Star of Bethlehem na nakailaw, nakatutok sa bata. It's very awesome. Spectacular talaga yung pangyari. And the shepherds were there. Imagine, glory to God. Tayo nga balita na nga lang ang nakakarating sa atin, we feel awesome na. Di ba? Humahanga na tayo ng husto doon sa kaganapan na yon. Talaga nga naman, tunay na dakila ang ating Panginoon at kamangha-mangha. Tunay at dapat lamang na siya ay ating sambahin. So bakit nga ba good news pa yung pagkasilang ng ating Panginoon? Oo. Bakit nga bang good news, mga kapatid? Tandaan natin, mula noong panahon ng propetang si Malakias, mayroong 400 taon ng katahimikan mula sa Diyos. Walang revelasyon, walang salita, wala kang maririnig mula sa Diyos. Kaya nag-aabang ang lahat sapagkat anumang balita mula sa Diyos ay magiging mabuting balita. Yes. Ang pagpapahayag ng kapanganakan ni Jesus, may mabuting balita ng malaking kagalakan. Ito ang isang dahilan kung bakit magandang balita ang season
ng taon na ito na nagdudulot ng malaking kagalakan. And what else? Tandaan natin, on Christmas, we celebrate the good news. Ito ang sinasabi natin. Why good news? Because God is for us, with us, in us, and among us. And we are thankful about it. Magpapasalamat ka, magpupuri ka, at dadakilaan mo ang tagapagligtas na pinadala ng ating Panginoon. Amen. As God chose mga shepherds, no? To reveal His purposes, so does tayo rin. He select us today. Tayo ay pinili niya. Noong paman, pinili na niya tayo so that His power may be made perfect in our weakness. Alam natin na tayo ay may kahinaan, pero bakit niya tayo pinili? Yung mga manggagawa ngayon nagpipreach ang Word of God, yan ay mahihina, pero ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, spiritual, physical, ay manggagaling sa Kanya sapagkat ipinanganak ang Diyos na who is with us, who is for us, and and in us and among us today, mga kapatid. Amen. Another reason, ang sinasabi dito ay siya ang Kristo, ang Mesiyas. Siya ang pinangakong tagapagligtas, ang pinahiran ng Diyos. Siya ang ipinangakong binhi ng babae sa Genesis 3:15 na dudurog sa ulo ng ahas. Walang iba kundi si Satanas. Siya ang magdurusa na lingkod na ibinanggit sa Isaiah 52:13-53 na mamamatay para sa pagsasalangsang ng marami. Sinabi ng anghel kay Joseph sa Mateo na ang pangalan ng mga sanggol na ito ay ang pangalang Hesukristo. Ililigtas niya ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Mateo 1:21. Sinabi ni Jesus na siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pandubos sa lahat ng tao. Marcos 10:45. Ang kapanakan ni Jesus ay magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan dahil siya ang kaligtasan. Yes, Jesus At is sinabi ni Simeon sa Lucas sa 2. Lucas 2 na makakaalis na siya ng payapa dahil nakita na niya ang pagliligtas ng Diyos. That's why our Lord Jesus Christ is the Lord of Lords, the King of Kings. He fulfills the covenant God made with David na mayroong uupo sa kanyang trono eternally, and that is our Lord Jesus Christ. Jesus ang walang hanggan na nakaupo sa trono ni David hanggang ngayon. At si Jesus ang Panginoon ng sansinukob, ng sanlibutan. Sinabi niya na sa lahat ng mga naroroon na ang kanyang mga banal na salita ay mahalaga. Ang kanyang mga salita ay katotohanan. At itong mga salitang to ay iiral para sa ating kabutihan at para sa ating kaligtasan. Kaya ang salita ng mga anghel nung sila ay makipagkita doon sa mga shepherds, ito po ay katotohanan. Kasi kaya nung makita nila ang ating Panginoon, the baby Jesus, sila po ay nagpuri sa ating Panginoon. Nagagalak sila, oh my God, these shepherds are so blessed. Nakita talaga nila personally si baby Jesus. Nakita nila ang tagapagligtas, harapan, at may dala silang mga regalo. Kaya itong magandang balitang ito ay nagbibigay po ng aliw, ng kasiyahan sa ating buhay. Hindi lamang during the season of Christmas, but if we will only treasure this wonderful gift that God has given us, ilagay natin ito sa ating puso, ay magkakaroon tayo palagi ng kaligayahan sa puso natin. Sapagkat tunay na dakila ang Diyos, ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. The biblical message of Christmas, pag-ibig, pag-asa, kapayapaan, lahat ng yan matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay ng Panginoon, ang kanyang kapanganakan, ay isang mensahe ng magandang balita. When we say Emmanuel, meaning God is with us, it means we are not alone. Nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay mayroon ng kasama sa ating buhay. Ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan niya, kasama natin siya, tayo ay nasa kanyang presensya, nakasisiguro tayo na tayo ay kanyang
pangangalagaan. Hindi mahalaga kapatid kung ano ang ating sitwasyon, ang mahalaga ay kasama natin si Kristo sa ating buhay. Sapagkat siya ay naging tao, naunawaan niya tayo, naintindihan niya tayo, aalalayan niya tayo sa ating buhay. Kaya tayo ay mayroong comfort. Sa panahon na tayo ay mayroong mga negative situations, kapatid, makaaasa tayo na meron tayong kasama sa ating buhay. Kaya sabi ng anghel, do not be afraid. I bring you good news. Sinasabi nila, totoo nga naman, nagbibigay ito sa atin ng isang kagayahan sa ating mga puso. Kaya yung Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yes. Yes, mga Purihin kapatid. ang Panginoon. At sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalawalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. And of course, sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Yung Luke 2:11. Sige. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen. Now, there are three important words here. This is Luke 2:11. These are the word you, born, and Savior. Okay. Talakayan natin yung you, yung ikaw, kapatid. The first word is you. Dito, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ikaw, meron akong ibibigay sa iyo. I have something for you. Something that is great, sana. Something that is beautiful. Something that is special. At yun ay, ang Diyos ay bababa. Ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay bababa at mamumuhay dito sa lupa kasama ng lahat ng tao. Hindi lahat ng naririto ay makakikitaan mo ng kagandahan ng ugali, kundi anumang klase ang naririto, siya ay makikisalamuha. Makakasama niya lahat ng uri ng tao dito sa lupa. So when God says you, see, it means in the announcement of the angel, sinasabi niya merong magaganap sa lupa. At yan ay ang kapanganakan ng ating Messiah, ang ating Panginoon. Jesus is someone who is intimate, personal, and direct sa atin. Kaya nga, tayo, individually. See, the baby born in Bethlehem 2,000 years ago ay isang mahalagang pangyayari sa buhay nating lahat. Sinasabi sa atin ng Biblia, for you, para sa iyo, see, the Messiah is born. Sino yung you? Ikaw yan, kapatid. Yung you, sino ba yan? Yan ang mga people of Bethlehem. Nung panahon na yun, sinasabi, for unto you, see, a Messiah will be born. It's for you, the astronomers from the east. It's for you, Mary and Joseph. It's for you, the world. It's for you, here, this morning, for you, kapatid, ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, nag-aaral salita ng Diyos. This Christmas is for you. The birth of our Lord is for you and me. It's for all of us. For you. This is a very special na salita, kapatid. Intimate, personal. Tayo ay kinakausap ng Diyos na para sa iyo may isang special. Ang Diyos ay bumaba mula sa langit. At ang sinasabi pa ng salitang you, si Jesus Christ, since siya ay nagkatawang tao, alam niya, I know you, kilala kita, alam ko ang buhay mo, alam ko ang nangyayari sa buhay mo, alam ko ang nagaganap lahat, alam ko ang sa loobin mo, ikaw, kilala kita, at ako ay tutulong sa iyo. I will be your great mediator. Kaya yung salitang yun, napakaganda at napakahalagang salita, mga kapatid. Ikalawa, yung salitang
born. Pinanganak. For unto you is born. Ibig sabihin, nabanggit nga si Sister Rian, ipinanganak, no? Para sa ating lahat. Yung mga binanggit niya mga tao, yung mga binanggit kanina, mga kapatid, as if God is pointing His finger directly to you, to us mga kapatid ngayon, no? God is speaking to you and unto you is born this day as Savior. Kasi alam nyo ba na maraming hadlang bago naganap ang kapanakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga propeta na pinatay, marang italakay yan later on. No? Pero alam nyo mga kapatid, sinasabi dito na ngayon na yung pangako na ipapanganak, narito na yan mga kapatid, paniwalaan nyo na. So the word born means God who is without beginning takes on a beginning. Yes. And God who is all complete goes through the stages of growing up. Lumaki siya, learn from his teachers. God who is eternal and cannot die becomes human and subject to death, mga kapatid. So that's why for you, Jesus is born. Kaya nga, siya. with Jesus comes life becomes eternal. Yan ang importante mga kapatid. He is born into a family. Meron siyang nanay. Meron siyang nanay na nagalaga sa kanya. Kinarga siya, inarugaan niya, inilapit sa kanya ni Mary ang kanyang anak sa kanyang dibdib. No? And of course, inalagaan at kung anong pangangailangan na niya ay ibinigay ng isang isang ina. And to a father who gives a godly model for his son to follow. Okay. And inalagaan din niya. Dinuruan niya hanggang lumaki si Boy Jesus na nag-aral, tinignan ng kanyang ama sa kanyang carpentry work, listen to his mother and tell yung mga kwento tungkol sa mga ancestors katulad ni King David. Jesus was born for our sake, mga kapatid. Kaya nga sa Lucas 2:40 and 52, the child grew and became strong. He was full of wisdom, and God's blessings were upon him. Sa 52, Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Yung ikatlong word, Savior. So yung unang word is you, pangalawa, born. Yung ikatlong word ay Savior. So, unto you is born this day as Savior. So, ipinanganak lang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay dumating, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak upang tayo po ay iligtas. Marami ang mga nagaganap sa buhay nating mga tao. Marami tayong mga naririnig ng mga salita, marami tayong naririnig ng mga pagtuturo at karamihan, ito naman po ay walang katotohanan at walang kabuluhan. Kung minsan nalilito na tayo, alin ba ang mabuti, alin ba ang tama. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tinuruan niya tayo ng katotohanan. At ang kanyang mga pagtuturo para sa ating lahat, ang siya naging gabay natin ngayon sa ating buhay. Ang kanyang mga banal na salita, ang siyang nagbibigay buhay sa ating puso at kaluluwa, nagpapalusog para po sa ating espiritual na buhay. Kaya nga, to you is born a Savior who says, ang ating Panginoon na buhay at siya ay nagsasabi, napatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen. At ngayon, pinanganak na ang tagapagligtas na siya ring nagsasabi, ikaw ngayon ay magaling na. You are healed. Sa atin ngayon ay ipinanganak na ang ating tagapagligtas na siyang nagsasabi sa mga storms ng ating buhay, be still, tumigil ka, at tayo ay kanyang bibigyan ng kapayapaan. At sa atin, to you is born a Savior who allows His hand to be nailed to the cross. Kanyang pinahintulutan na ang kanyang katawan ay maghirap, magdusa, at ang kanyang mga kamay ay dumanak ang dugo, inilagay dyan ang isang napakalaking pako na siya rin nagbigay ng pagpapahirap para sa kanya at tuluyan na siyang namatay. And unto you is born a Savior who conquered our last enemy, the last enemy of everyone, and that is death. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay may bagong buhay.
Kaya yung John 10:10, Jesus said, Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness. okay. Yung 1 John 4:14, so this is the verse that says Jesus is our Savior. Savior means Deliverer, preserver, and of course, isang napakahalagang salita, tagapagligtas. Amen. Ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan at yan ay ibinigay niya sa atin. Kaya ipinadala ng Diyos ang walang hanggang anak ng Diyos sa mundo. Dahil siyang Diyos, kaya sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Amen. Okay. Yung Luke 4:18, Jesus said, Luke 14:18, Jesus said, Lucas 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin Lucas 4:18. sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. So what is Christmas to you? Christmas is love from God. Ang Christmas po ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. The love of the Almighty God is expressed towards sinful men and women sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya Ephesians 2:4, But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us. God became blessed 2,000 years ago because of love. Christmas is love because God is love. Yan. Kaya ang Pasko ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng makapangyarihan Diyos na ipinahayag sa mga makasalanan sa walang kapantay na kaloob ng kanyang anak na Panginoong Hesus Kristo. Mahal tayo ni Lord Jesus. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo po ay magkaroon ng bagong buhay. Kaya ang Pasko ay tungkol sa walang katulad na pag-ibig ng Diyos, the agape love of God. Kaya ang Pasko ay panahon upang alalahanin natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga yung 1 John 4:16b, Ang Diyos ay pag-ibig at ang mga nabubuhay sa pag-ibig ay namumuhay na kaisa ng Diyos at ang Diyos ay nabubuhay na kaisa nila. kaya ang pag-ibig ng Diyos, it cannot be revoked, mga kapatid. It will endure forever. Kaya meanwhile, these three remains, faith, hope, and love. And the greatest of this is love, sa 1 Corinthians 13, verse 13. Now, it's time for all of us, mga kapatid, na kailangan alalahanin natin, bigyan natin pansin, pahalagahan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na kanyang ipinakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Let us rejoice always, be happy always, because our Lord Jesus Christ is now born. Ang ating tagapagligtas ay naririto na. Sinasamahan niya tayo sa pang-araw-araw nating buhay. That's why every day, kasabihan nga, make every day Christmas Day. Okay, so una, Christmas is a gift of love to us. Ikalawa, Christmas is grace from God. Okay. And pangatlo, Christmas is hope from God. Talakayin natin yung Grace. no? According to the Bible, Jesus is the embodiment of God's grace and He is the means by which people receive salvation. Grasya ng Panginoon ang ating buhay na nagbigay sa atin ng buhay. At grasya pa rin ang siyang magbibigay ng buhay na walang hanggan na manggagaling sa Kanya. Grace is undeserved, mga kapatid. Grace is a quality of God that gives free gifts to sinners and it cannot be earned through works. Ito po ay bigay, kaloob sa atin ng ating Panginoon. That's why Jesus is full of grace. Dito sa John 1:16 says, those who know Christ receive grace upon grace. And Jesus Christ paid the price for our sins. In Romans 3:24, says that people are justified by God's grace through the redemption of Jesus Christ.
Jesus sacrificed at the cross. He paid the price for people's rebellion against God. Purihin ng Diyos. So God's grace is given in our Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Sa pamamagitan niya, mga kapatid. You see, 1 Corinthians 1:4 and 2 Timothy 1 verse 9 at 2 Timothy 2 verse 1. Kaya yung Ephesians 1 verse 6, nasa saan? Let us praise God for His glorious grace, for the free gift He gave us in His dear Son. Okay. And John 1, John 1:14 and John 1:16, 17, the Word became a human being and full of grace and truth, lived among us. We saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. Out of the goodness of His grace, He has blessed us all, giving us one blessing after another. God gave the law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Okay, puri na Panginoon. Jesus Christ is God's grace personified. Yan ay Kaya- makikita natin yan Sa at Titus mabasa 2. sa Titus 2:11-12. For God has revealed His grace for the salvation of all people. That grace instructs us to give up ungodly living and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this world. Okay. First, Christmas is love from God. Secondly, Christmas is grace from God. And thirdly, Christmas is hope from God. Now, Christmas is a time to focus on hope. Yan po ay dala-dala ng Panginoon ng kanyang siya ay ipinanganak dito. Ang mundo ay napakagulo. Di ba nakita nga natin na walang mensahe mula sa Diyos for so many years. Di ba? Ngunit nang dumating ang panahon na kailangan ibalita na ang kapanganakan ng ating Panginoon. It was really a very good news for us. everyone. Nagkaroon na ngayon ng pag-asa ang tao. Totoo naman ito, mga kapatid. Sa buhay natin, kung wala kaya yung pag-asa, ano kaya ang buhay natin? Lahat naman tayo kasi ay dumadaan sa maraming mga sitwasyon ng buhay. Ngunit tayo po ay nananatiling malakas at nakaka-overcome dahil sa pag-asa natin sa ating Panginoon. Tayo ay tumutuon, ang ating paningin ay itinutuon natin sa ating Panginoon at tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na tumuon tayo, ang ating paningin ituon natin sa ating Panginoong Heso Kristo. At tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan habang tayo ay naghihintay sa kalutasan ng ating mga iba't ibang sitwasyon. Tayo ay naghihintay sa maraming mga biyaya pang nakalaan para po sa ating lahat. Yung pangalang Jesus, it literally means to rescue. Our Lord Jesus Christ is on a rescue mission. Siya po ay inialay niya ang kanyang sarili para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. That's why hope is a gift. Jesus Christ is our living hope. Tutulungan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng panahon. That's why maging maligaya tayo, maging masayahin tayo, mga kapatid, sapagkat ang banal na Espiritu ay laging naririyan, lagi niyang ginagawaran tayo ng pag-asa sa ating buhay. The Holy Spirit gives us the power of hope, and it is a demonstration of God's love for each and every one of us. And Christmas gives us lasting hope and peace, which is made possible through the Savior's atonement and resurrection. Tunay na mahal tayo ng ating Panginoon. Ang nais niya, magkaroon tayo ng kapayapaan. At ang kapayapaang iyan ay, mga kapatid, napakahalaga. Lalong-lalo na ngayon, makikita mo na ang kamunduhan ay puno-puno po ng mga kaguluhan. Maraming mga tao ay depressed, maraming mga tao, maraming mga suliranin. Minsan nagugulumihanan na, hindi na maunawaan kung anong kanilang gagawin. Kaya napakahalaga po ng celebration ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi bakit ba taon-taon sinicelebrate yan? Pagkat ito po ay isang malakas na paalala para sa ating lahat na ang ating tagapagligtas ay ipinanganak na. Paalala para sa ating lahat na tayo ay mayroong pag-asa, na mayroon tayong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, na mayroon tayong kaligtasan sa pamamagitan ng kapanganakan at kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Kaya nga Then, sinabi ng salmista dito sa Psalms
62 verse 5, I depend on God alone. I put my hope in Him. In Him. At sinabi rin ni San Pablo sa Romans 15:13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. And in Psalms 42:11, Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So next is Christmas is a season of thanksgiving. Okay, pagpapasalamat. As we celebrate Christmas, the birth of our Lord, magpasalamat tayo mga kapatid. Everything that we have, grasya lang ng Panginoon ang buhay natin. Magpasalamat tayo. At all times, let us praise the Lord, give thanks to the Lord. Siya ang ating buhay, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang tumutulong sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Also remember always, no kapatid, na ang Diyos natin ngayon ay buhay at siya ngayon ay nasa langit. Kapag birthday mo nga, di ba kapatid, nagse-celebrate ka, all the more, celebrate natin ang birthday ni Lord Jesus Christ. Diba? Kapag nag-birthday ka, nagpa-party. You call your friends, you call your relatives. You gather together as a family to celebrate your birthday. And at the same time, you give thanks to God for your birthday. So ganun din ang Pasko para po sa ating lahat. Tayo po ay mag-gather, umawit tayo, magpasalamat tayo. Let us praise the Lord, let us worship the Lord because truly He is great, He is wonderful. Wala pong katulad ang ating Panginoon. That's why during Christmas, okay, may mga parties ha, may mga celebrations, andyan ang mga handaan. Huwag kalilimutan ha, magpasalamat sa Diyos, manalangin, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Let us try to remember what God has done in our lives. So bago kumain ha, i-reflect muna natin ano ba ang Christmas, ano ba ang dahilan, bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Kaya yung 1 Thessalonians 5:18. Be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Amen. So Christmas is a gift from God. Ano ba ang ibinigay ng Diyos sa atin nung siya ay ipinanganak? Ano ba ang natanggap natin? So unang-una, natanggap natin yung kanyang gift of sympathy. Kasi pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay naging tao. Kaya alam niya ang buhay natin, mga kapatid. So Hebrews 4:15-16. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So dito sinasabi na meron tayong mediator na ngayon ay nasa langit. Nakararamdam at alam niya kung ano ang ating buhay, ano ang ating damdamin. Alam niya kung tayo ay mayroong mga difficulties sa buhay natin. Si Jesus ay dumating because He cares greatly for each and every one of us. That's why He invites us na kung ano man ang dalahin mo mga kapatid sa 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for us. Empathy goes beyond sympathy. So dito sinasabi sa atin ng mga salita ng Panginoon, alam ng Diyos mga kapatid. Huwag natin sabihin, ay wala naman ng Diyos. Kaya kung bisa, tagal-tagal naman itong problema ko sa buhay. Alam po ng Diyos mga kapatid. May takdang panahon ang Diyos sa pagtugon sa lahat po ng ating mga alalahanin sa ating buhay. So unang-una, God gave us the gift of sympathy. Secondly, God gave us the gift of His peace, kapayapaan. Binigyan tayo ng ating Diyos ng kapayapaan. John 14:27. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa Luke 2:14, glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Amen. Kaya kinokontrast ng Diyos ang kanyang kapayapaan na binibigay
versus dito sa mundong ibinibigay na kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan sa mundo ay temporary lamang, mga kapatid, at may condition pa. But Jesus' peace is na unconditional and eternal. And the angel said it first, Jesus' birth brought peace. He is the Prince of Peace, Isaiah 9:6, and through Him we have both peace with God, Romans 5:11. 5:1. 5:1, and the peace of God ay binanggit niya dito sa Philippians 4:7. Kaya maaasahan natin, may assurance tayo na ang kapayapaan na binibigay ng ating Panginoon ay isang buhay na pag-asa. May assurance that goes beyond what a fallen world can offer. Philippians 4:7 nga yan. It is a permanent, guaranteed, and eternal. Hebrews 6:18-19. Christ encourages His followers to keep their hearts from fear and trouble. Sapagkat pinoprovide ng Panginoon ang kanyang inner peace that surpasses peace the world offers. Kaya nga kung titingnan natin, ang importante lang ay pananampalataya, pagtitiwala at pananampalataya sa nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Okay, thirdly, see, God gave us the gift of His righteousness. Sa 2 Corinthians 5:21, For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Amen. Righteousness is a gift. Christians receive righteousness as a gift from God. Now, this is not something that we can earn. Righteousness is imputed to us. God credits Christians with the righteousness of Christ through faith. Righteousness is a result of Jesus' sacrifice. Jesus' sacrifice on the cross and exchanges our sin for His righteousness so that we can be treated as righteous by God. And righteousness is available to all because everyone who believes in our Lord Jesus Christ is made right with God. Bakit mahalaga na tayo ay magkaroon ng righteousness sa buhay natin? Because it builds confidence. See, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Kapag alam natin na tama ang ating ginagawa at tayo nagsusumikap na mamuhay tayo na may pagsunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon, lumalakas po ang ating loob. Ikaapat, God gave us the gift of eternal life. Okay. Kaya sino mang nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sabi ng John 3:16, you will not perish but have eternal life. Mahalaga yan. John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya yung 1 John 5:11-12, God has given us eternal life. And this life is in His Son, Jesus Christ. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So ito po ay mahalaga, mga kapatid. Maaring tayo nabubuhay ngayon, ngunit tunay na may buhay sa kabilang buhay. Kaya mahalaga po na bigyang pansin natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, ang kanyang naging buhay, ang kanyang naging mission, ang kanyang layunin kung bakit siya inaririto upang matanggap natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan pagdating ng Panginoon. And Christmas is also a season of giving. Okay. Ba't nga ba ang Christmas is a season of giving? Yes. No. Sapagkat unang nagbigay ang ating Panginoon. Yes. Kaya namumutawi o natatanyag ang kapangyarihan niya na ang lahat ng kanyang pinili, lahat ng naniniwala sa kanya, mga believers, ay makapagbigay din ng kanyang pagmamahal, kung ano man ang nararapat ibigay sa isang kapwa. No? We have an illustration. Sa isang primary school, di Pasko, no? Sabi nung doon sa primary school, di ba kikita mo, mga bata, mga estudyante dyan. So maraming mga laruan doon na nilalaro. And then the children can also bring their own toys which they can play with habang sila ay nandoon sa kanilang eskwelahan. Puro mga bata yun. Siyempre, interesado sila sa kanilang mga nilalarong mga laruan. Sabi ngayon ng teacher, now it's Christmas time. Now I want you to learn giving. You have to give one of your favorite toys to others. Sabi ng teacher. Sabi nung isa,
Why do I have to give? Now, this is my favorite toy. Sabi niya ganyan. So, in-explain ngayon ng teacher ang Bethlehem. In-explain niya yung nativity. In-explain niya ngayon yung kapanganakan ng ating Panginoon. At napakaganda sapagkat sa murang kaisipan, nauunawaan na ng mga bata kung ano ang ibig sabihin ng Christmas. Nauunawaan na ng mga bata ang tungkol sa pagbibigay. Na unang nagbigay ang Diyos, di ba? Una niya tayong minahal. Kaya kung meron naman tayong kabutihan sa ating puso ngayon, yan po ay bigay ng Diyos sa ating lahat. That's why Christmas is a season of giving because it is God ang unang nagbigay sa ating lahat. Kaya napakaganda na ito ay matutunan natin maging bahagi ng ating buhay. Kaya yung Proverbs 20 verse 35, Proverbs 20:35, I have shown you in all things that by working hard in this way, we must help the weak, remembering the words that the Lord himself said, there's more happiness in giving than in receiving. yung Genesis 22 verse 2, you know si Isaac, where Isaac is called Abraham's only son whom he loves. Ano ang sabi ng Panginoon kay Abraham? Di ba? Oh, take your son, God said, Ialay mo yung anak mo. your only son, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. There on a mountain that I will show you, offer him as a sacrifice for to me. Him. Ganoon ka. Kaya, Christmas time, God has given us His only dear Son. What can we give to Him? Ano naman ang ating maibibigay sa ating Panginoon? May kwento ko dyan, no? May isang mag-asawa, no? Yung lalaki umattend ng isang party, then nang matapos yung party, umuwi ng bahay. Niyakap ang kanyang asawang babae at sabi, may mahalagang regalo ako sa iyo. Oh, talaga? Ano yon? Ito, nakayakap sa iyo. Isang Kristiyano na binago ng Diyos. Amen. Ito ang regalo ko sa iyo. Regalo ng Diyos sa babae. Oo nga naman, ano. Let's give ourselves to others. We who are Christians, who has been forgiven, who has been renewed by God. Tama nga naman, mga kapatid. Ano nga pa ba naman ang maibigay natin at maiaalay natin sa ating Panginoon, kundi itong buhay na binago niya. Magbago na tayo. Taon-taon tinatawag tayo na ating Panginoon. O yung mga hindi pa nakalapit sa ating Panginoon, halika kayo. Halina kayo, lapit na tayong lahat sa ating Panginoon, di ba? Napakagandang desisyon na gagawin natin yan, mga kapatid. Ikalawa, Christmas is a season to give service. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo He came to serve, not to be served. Kasi yung Matthew 20 verse 28, kapareho ng Mark 10:45, nasa saad. Like the Son of Man who did not come to be served, but to serve and to give His life to redeem many people. Okay, kaya maraming mga tao, mga kapatid, yung mga workers natin, mga missionaries natin, yung mga elders, mga everyone who is serving the Lord, di ba? Lahat po ito nagbibigay ng service. Pag-pray po natin silang lahat, mga kapatid. Sapagkat tayo na ngayon na binago na ating Panginoon, maglingkod tayo sa ating Diyos para marami pang mga tao ang madala natin sa kaharian ng ating Panginoon at makilala nila na tunay na merong Diyos na ating tagapagligtas. And then thirdly, Christmas is a season for forgiveness, kapatawaran. Kaya nga dumating ang Panginoong Hesukristo nakaplano sa kanyang buhay na siya ay dapat mamatay para sa kapatawaran ng mga tao tayo pa. Kaya mabuti na tayo rin, mga kapatid, ay maggawad ng kapatawaran sa mga ibang tao. At sapagkat sinasaad sa Biblia, the Bible says, to receive forgiveness for our sins, forgive others also in Matthew 6:14-15. If you forgive others the wrongs they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. Forgiveness gives us freedom, my dear people of God. It overcomes feelings of anger, bitterness, or revenge, and whatever negative that is connected to unforgiveness. So, let us let all those feelings be gone. Yes. So, every year, nire-remind tayo na ating Panginoon, whatever is negative in our lives,
let them go. Alisin na po natin mga kapatid at umpisahan natin muli ang isang bagong taon na mayroong isang bagong buhay tayo na nakaugnay sa ating Panginoon, nagbibigay ng kalakasan sa atin si Lord Jesus. Every time we come to Him with faith, with hope, with thanksgiving, tayo pong lahat ay lumalakas, mga kapatid. Kaya wag natin kalilimutan ang mensahe ng Christmas sa buhay natin, di ba mga kapatid? Tayong lahat ngayon ay napatawad na at tunay na dakila ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Siya ay dumating dito bilang isang tao na unawaan niya tayong lahat. Alam niya lahat ang nagaganap sa buhay natin. Kaya purihin natin siya, sambahin natin siya, kilalanin natin siya, at higit sa lahat, let us share the wonderful love of God to all mankind. Jesus is born, our Savior is born. Let everyone praise Him and worship Him. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Diyos. At batiin naman natin ang may birthday ngayong araw na ito. Wow, December 20. Sister Trining Federi, Brother Docmon Federi, happy birthday. Sister Nori Lector, Brother Nandi Gomez. Sister Nelia Rada, Brother Louis Bongon, Brother Sunny Biloria, Brother Gideon Galicia. And happy anniversary, Minister Ernie and Sister Eloy Akayan, and Brother Paul and Sister Mel Policarpio. Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Repeat song. Yes, repeat new song of the week, Si Kristo ang Pasko, composed by Sister Bebot Perez. So thank you, Lord. God bless everyone. Merry Christmas. Merry Christmas, God bless you and keep you. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman, dakilain si Jesus na tagapagligtas. Pasko na naman, pag-ibig ang tanging diwa nito. Pasko na naman, madarama mo ang pagbibigayan. O Pasko na naman, kagalatan ng hati sa puso. O Pasko, Pasko, kapayapaan ang dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang diwa nito. Pasko, Pasko, si Kristo ang Pasko. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman, dakilain si Jesus na tagapagligtas. Pasko na naman, pag-ibig ang tanging liwan nito. Pasko
O Pasko na naman, kagala ka ng hatid sa puso. O Pasko, Pasko, kapayapaan ang dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito, ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang